sa inyong lahat, mga ka-Q&A. Ito po si Attorney A. Erwin Bautista. At ang ating pong topic for today, ang ating question is, can a Filipino tourist file for divorce in the U.S. and then marry his or her U.S. citizen fiancé and then get a green card or apply for a green card? So, the short answer is yes. But, ito na po yung ating kailangan makomply, para po mangyari yan. So, in the different 50 states, there are jurisdictional requirements para ang isang tao, regardless of their immigration status in the U.S., can file a divorce. So, as we have previously stated, in California, you have to be physically present in California for 6 months. 3 months in the county where you intend to file the divorce. So, para ka makapag-file ng divorce sa California, whether you are tourist or out of status, you have to live in California for 6 months. Saka ka pa lamang pwedeng mag-file ng divorce. Ngayon, doon po sa mga taga-Nevada, kailangan lamang doon ay 6 weeks. 1.5 months ka lamang na tumira doon, then you have complied with the jurisdictional requirements of the court in order for you to file a divorce. So, let's say you are able to file a divorce, you are able to obtain your divorce, at pwede ka na mag-asawa doon sa US citizen spouse mo, fiancé, nagpakasal kayo. Now, will that be valid for US immigration purposes? Pwede ka ba makapag-apply ng green card? Because you obtain your divorce in the US, wala namang divorce sa Philippines, you are a Filipino citizen. So, the answer there is yes. Pwede pong kilalanin ng US immigration yung divorce na nakuha nyo sa California, sa Nevada, or sa iba mang states para kayo ay makapagpakasal ng US citizen fiancé mo at maging basihan ng pagpa-file ng green card. Ngayon, may mga iba pang dapat na i-consider dyan. Be mindful of the 90-day fraudulent intent na pagka dumating ka, ay hindi ka pwedeng magbago ng kaisipan sa plano mo na mag-tourist until after 90 days. So, dapat pong i-consider yung mga bagay na yan. Ang pinag-uusapan lang po natin dito, strictly, will that divorce obtained in the US while you are a tourist or even if you are out of status, pwede bang kilalanin ng US immigration yan para pag pinakasalan mo yung US citizen fiancé mo, mare-recognize yan. So, valid po yan. Ngayon, may mga requirements po ang pagpapile ng divorce dito, lalo na sa service of summons. Kasi po, ang Philippines ay signatory sa Hague Convention on Service of Summons on specifically for divorce. Kailangan po yan dumaan sa letters rogatory sa Department of State at saka po sa Department of Foreign Affairs. So, mag-consult po kayo sa lawyer sa bawat state kung saan man kayo naninirahan para malaman nyo ang requirements ng courts doon kung saan state kayo nakatira. Dito po sa California, even sa Nevada, alam po nila yon na kailangan pag nakatira sa Philippines, yung ex-spouse ninyo, kailangan pong sundin yung requirements ng Hague Convention on Service of Summons. So, kailangan po yan magdaan sa government agencies. So, talk to a lawyer sa divorce, dyan sa state kung saan kayo nakatira, kasi may mga requirements. Ngayon, yan po ang topic natin. So, madalit salita,
yan pong pagkuha ng divorce dito at nakakuha kayo ng divorce, valid po yan. You are qualified to get married with your US citizen spouse or fiancé para kayo makapag-adjust ng status. So that is our topic for today. I hope we learned something today at i-share po ninyo yan sa ating mga kapwa na naghihintay at nagtatanong din para malaman nila. Again, this is Attorney A. Erwin Bautista dito po sa ating program na US Visa Q&A. Tayo po ay mapapakinggan sa radiophilam.com, RADYO, radiophilam.com at saka po sa Flash TV sa Philippines. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Please click subscribe and then click the bell notification para pag may bago tayong mga video ay mano-notify kayo. At marami pong salamat sa lahat ng mga nakikinig at nanonood at nakakamangha na yung ating isang video ay inabot ng 9,000, 10,000 views na. Salamat po sa inyong lahat. Thank you. Bye-bye.